Assalamualaikum, Engineer. Maaari po ba naming mahingi ang konting salaysay about sa Salam Police Advocacy Group kung paano ba ito nabuo sa buong bansa? Thank you very much, ma'am, sa magandang katanungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakagandang katanungan, pero sisikapin ko na masagot ko na maiksi kasi mahaba yan actually, no? I-brief ko na lang, ang Salam Police Advocacy Group ay ipinanganak ko ito sa Salam Police Center sa Camp Crame. Within ang Salam Police Center po ay nabuo po ito ng noong 2004, way back during the time of former President Gloria Macapagal-Arroyo, during the all-out war between the MNLF and the government. Kung natatanda natin ang part 1, time ni Erap. I was still a district engineer at that time in Malabang, Lanao del Sur. And then tapos yun, natapos na ang ARM. So, nag-all-out war naman nung natalsik si Erap, si Gloria Macapagal, former President Gloria Macapagal-Arroyo. Kung natatandaan po natin, masyadong malala yung part 2, umabot po yung bombing sa Metro Manila. Para maintindihan po ng lahat. Kasi maraming misconception po na hindi naintindihan. Noong kumalat ang kaguluhan doon sa Maynila, nagkaroon ng mga bombing-bombing, siyempre nabahala ang ating pamahalaan. At saka mayroong continuous operation sa mga Muslim community sa Quiapo, sa Taguig, sa Maharlika, thinking that yung mga brothers natin, mga mujahidin dito, so doon sila mag-duel sa mga Muslim communities. Because of that, there was a frequent operation ng ating mga kapulisan at mga kasundaluhan. Now, due to limited information, dahil sa kakulangan, sa kaalaman ng ating mga kapulisan doon, especially sa Luzon, ang akala nga nila from Mindanao, automatic Muslim na kaagad. Not knowing that the majority of people of Mindanao are Christians. So, yun. Much more, kulang na kulang ang kaalaman nila sa mga customs and traditions about Muslims, no? So, during the operation, marami silang na-violate ng mga karapatan ng mga kamusliman. For example, yung mga kasundaluhan at kapulisan natin pumapasok sa masjid, dala-dala nila yung mga combat shoes nila. Sa Islam, iniiwanan natin yung mga suot nating pangdasal sa labas ng masjid, no? Pero hindi din natin sila masisisi dahil ating mga kapatid ng mga Kristiyanos, pwede nila dalhin sa simbahan nila. What they taught, parehas. Ayun pala, nasasaktan ng mga Muslim. Yung dinadasalan natin, yung mga combat shoes nila galing sa labas, pumapasok sa masjid natin. So nasasaktan ng mga Muslim. First. Second, kung may mga hot pursuit sila, dire-diretsuhin nila, papasukin yung mga bahay. Yung mga kababaihan natin, bawal makita yung aurat nila sa hindi nila kamag-anak. So nagsisigawan yung mga babae Muslim na pupula. Akala naman nila, nagsisigawan, may itinatago doon. You see, this is a misunderstanding. So, ganun. So because of this misunderstanding, nagkaroon ng kaguluhan tuloy. Instead na nagkagulo. So pinatawag ni former President Gloria Macapagal-Arroyo ang mga Muslim community leaders, mga senior PNP Muslim officers ng Camp Crame, kasama yung mga balik Islam. Kasama dito ang senador natin ngayon, si Robin Padilla. Because si Robin Padilla ay inaanak yan ng former president. And being a balik Islam, thinking that he can bridge understanding also yung mga kapatid natin balik Islam. So, during that meeting, doon nabuo nila itong Salam Police Center under Letter of Instruction 1004. So, gagawa ang PNP ng Salam Police Center exclusive for Muslim policemen for 3 purposes. First, in order to bridge understanding between the PNP, the AFP, and the non-Muslim community with our Muslim community. So, magkakaroon ng tulay ng magkakaunawaan. First. Second, in order to correct the misconception, the misinformation, and the misrepresentation of the so-called Muslim. Itong mga media kasi bias,
kung ano-ano na lang ang binabalita nila sa mga Muslim. They almost associate Muslims with terrorists. Ano pa nila that the Muslims are anti-Christ, anti-Christian, blah blah blah. So, plus the misrepresentation also of the so-called Muslim. May Muslim din, pangalan Muslim, pero nagbebenta ng shabu. Mga swindler doon, nangluloko ng mga ano. So, what these non-Muslims are thinking, what these Muslims are doing, is what Islam is teaching. Kasi wala na silang panahon magbasa ng Quran natin, ng mga ano na lang makita nila doon. Oh, tama pala. Tingnan nyo, mga Muslim, mga basagulero. These are the problems now. So, they need somebody who can explain. Isa ito sa gawain ng mga Salam Police Center. And above all, number 3, in order to assist the PNP in preventing and countering violent extremism. Kasi may mga terorista, akala naman ng mga iba, kasi ang mga terorista, they are mga suicide bombers. No, sa Islam, hindi ang pinapahintulutan ng Islam. Hindi ang ganun, kasi suicidal act, suicidal act is haram in Islam. We cannot take our lives, no? Pangalawa, yung Robin Hood sa Islam is haram. You cannot just, the ends doesn't justify the means. Hindi ka pwede magnakaw sa mayaman, ibigay mo sa mahirap. Kasalanan pa rin yun sa Islam. So yun. Now, this is a very blatant contradiction sa katuruan ng Islam, itong mga suicide bombers. Bakit? Sinabi ng Allah sa Quran, sa chapter 5, verse 32. Sabi ng Allah, Man katala nafsa bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama katalan nasa jami'an. Whosoever kill a single life unless for justice, para na rin pinatay niya ang buhay ng katawan sa sanlibutan. May karugtong pa, man ahyaha pakaahyan na sa jami'an. Whosoever save a single life regardless of religion ay para na rin niligtas niya ang buhay ng katawan sa sanlibutan. So, it is a blatant contradiction. Kung nagpapasabog ka ng sarili mo, tingnan mo yung nangyari sa Hulo, sa katedral ng Hulo, yung sa alumni namin sa issue, nagdadasal yung mga kapatid natin Christian, pinasabog nila. Kasalanan yun. That is not justifiable. So yun. So, these are the reasons. Now, considering that there are only, makita nila nagkaroon na ng Salam Police Center, very effective. Is it okay lang, ma'am? Kasi kailangan ito maintindihan. Now, nung magkaroon na ng Salam Police Center, nakita nila doon sa Metro Manila na maganda ang resulta. Kaya pinakalat ni former President Colonel Macapagal ito sa buong Pilipinas. Where, if there are Muslim communities, kailangan mayroong Salam Police PNCO na Muslim. Okay? Now, considering that there are only limited Muslim policemen, kukunti lang mga Muslim policemen, kaya may nakikita tayo, lalo-lalo na doon, galing kami sa Northern Luzon, karamihan ng mga PNCO doon, mga Christian. Wala silang mahagilap na Muslim. So in order to comply with the order, kailangan mag-assign sila ng Christian doon sa PNCO in order to coordinate with the Muslim community. Now, ang tanong, with due respect lang sa mga Christian policemen natin, paano nila ipaliwanag ang Islam if they are Christian, right? So, wala. And second, with due respect lang naman sa ating mga Muslim kapulisan, hindi lahat ng mga Muslim policemen may alam sa Islam. With due respect lang, marami pa kang umiinom. So, sinong tutulong sa kanila? Yun, kumuha sila ng volunteer from the Muslim community. Siyempre, ang magpapaliwanag sa Islam, yung mga ulama natin, mga ustad, mga daiya, yung mga, lalo lang mga versatile, taklis, marunong magsalita, yun, nirecruit nila. Pero, ang problema doon, yung pangalan, Salam Police Force Multipliers. Meaning, para kang sa Bisaya pa, batak-batak ka lang ng pulis. Kasi force multipliers kayo, utus-utusan ka eh. Mag-trafficking, ganon-ganon. So, because of this misunderstanding, meron din namang, may mga misconception. The Muslim community are hesitant to join. Magpupuluntin ka, ba't ka pupunta niya? Gawin ka batak-batak ng mga polis. Meron pang information, mag-ingat ka kasi gagawin kayo yan ng spy ng mga polis, asset. Isusumbong niyo yung mga mujahidin, bla bla bla. Walang magpakti because walang orientation. Walang proper orientation. Now, sa mga Muslim policemen also, they're not interested to be assigned in the PNCO. Ba't ka magpapa-assign dyan sa Salam? Wala tayong sideline. Dito na lang tayo. May sideline pa tayo dito dyan.
dagdag trabaho, picture-picture ka pa doon, gawa kang report. Dagdag trabaho, walang dagdag sweldo. So, for almost 20 years, ang Salam Police Force multipliers, parang aeroplano lang nakikot-ikot sa runway, hindi nakatikot. Kaya ngayon lang tayo nagkakaroon ng ganito. Paikot-ikot. Why? Naging compliance lang. Picture-picture, doon, report doon, wala din. Walang nangyari. Sayang yung tatlong napakagandang objective. Now, para sa mga nagdadakwa, katulad ko, engineer by day ako sa Saudi. Araw, engineer ako. Gabi, kasama kong nabalik Islam, nagpapropagate ng Islam. Nakita ito, objective, napakaganda. Bakit ito? Tapos, naging multipliers. So, until such a time, nung na-assign si Colonel Mazgani Mukarram sa SPC, si Colonel Mazgani Mukarram ang nakapalipad dito. Kasi, he is, alam na alam niya, siya ang nag-dismantle ng Abu Sayyaf doon sa Samblong at sa Kabasilan, at biktima ng illegal arrest yung ustad niya. Kasi si Colonel Mukarram, may madrasa siya, may nagtuturo na Maguindanao, si Ustad Kamar Sanday, sa madrasa niya doon sa Zamboanga, hinuli ng mga military na missing. Buti na lang, lumabas si Colonel Mukarram at hiningi niya. So nakalabas. So yun, nung ma-assign siya dito, meaning alam niya anong gagawin niya. First, in order to invite mga professionals, like us, ako, dating manager din ako sa Saudi Arabia, for almost 20 years ako doon, naging district engineer ako, naging project manager ako sa mga bridges, ganon-ganon. So, bakit ako andi dito? Kung tutusin, hindi ako kailangan dito. Si General, mga former, mga retirees ito, mga professional, mga ustad. Si ustad. So, bakit tayo andi dito? Kaya, para makuha ni General Mukarram, pinalitan niya ang pangalan, Salam Police Advocacy Group. At Advocators of Peace. Tagapagpapaliwanag. Yun, pumapasok na ang dakwa doon, pati mga imam, mga ustad. So, in order to comply those three objectives, yun, pumasok na kami. Doon, nabago at saka na-elevate, na-upgrade ang Salam Police Force Multiplier, naging partner na ng PNP. Hindi na under. Kasi nag-registered kami ng SEC. So, separate na kami. We are already partner. And above all, kaya ito gusto kong ipaliwanag sa ating mga kapatiran, tulad sa paghikayat ng ating butihing kapatid, si General Ihok kanina, being a Muslim, bilang isang Muslim, it is our basic religious obligation to enjoin what is right and forbid what is wrong. Kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi ng Allah sa chapter 3 verse 104, sabi niya, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And let there arise a group of people from among you. Magbuo kayo ng grupo mula sa inyo. Sa anong purpose? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. To enjoin what is right and forbid what is wrong. Nung makita ko, ano ba ang ipinagbabawal ng pulis na hindi ipinagbabawal sa Islam? Hinuhuli yung mga krimen, hinuhuli yung magsasyapo, hinuhuli yung magnanakaw. Pulis din tayo ng Allah. And besides, napakasaya ko dahil ang dala na natin ng pangalan, attributes ng Allah. As-salamul mu'minun al-muhayminul adid. Pangalan ng Allah itong salam, pulis. Kaya sagrado ito mga kapatid kong mga Muslim, kung naintindihan natin, huwag natin i-abuso itong pangalan ng Allah. As-salam, pulis. Ang tanong ko, sa ating mga kapatid na mga Muslim, ustad, professional, dating sundalo na nagre-retire, ang tanong ko, ayaw ba ninyo maging pulis ng Allah o gusto? Allahu Akbar, yan! Pulis tayo ng Allah. It is our basic religious obligation. Now ngayon, sister, doon sa katanungan mo, yun ang Salam Police Advocacy Group. That's why we are here and continue recruiting. Kasi, pag lahat tayo ay pulis na ng Allah, may gulo pa ba? Wala na. Wala na. Sino pang magugulo kung lahat tayo na nagbibigyan ng masama at saka lahat tayo. Pero unfortunately, ito ang pinapaniwanag ko sa ating mga kapatid doon sa Manila. Unfortunately, tabiya, nakakalungkot. Islam, aside from that we are representative of peace, tayo ang ambassador of peace.
Pero bakit kinatatakutan ang lugar ng mga Muslim? Doon na lang sa Manila, magpahatid ka ng taxi sa Quiapo, punta ko sa Taguig. Ihahatid ka o hindi paggabi? Hindi ka ihatid. Doon sa Quiapo, hindi ka ihatid. Doon sa Taguig, lalo na hindi. O, may mga turista pupunta sa Tabia, sa Hulo, sa Basilan, sa Cotabato, sa Lanao. Gusto ba o takot? Takot. Bakit kinatatakutan itong pulis ng Allah? Why? Tanggapin natin, masakit man mga kapatid. Ako mismo, dahil we fail to become a policeman of Allah. Ang nakikita ko lang, ang nagpupulis ng Allah, itong dalawang malaking organisasyon. Ang MNLF, MILF. Sila lang kasi they have the arms. May pwersa sila. They can enjoy what is right and forbid what is wrong. Ang nakakalungkot naman, Tabia, wala kayong franchise kung baga sa sasakyan. Maganda yung sasakyan mo, pero hindi ka naman pwede lumabas dyan na magsuot ka ng MNLF dyan o MILF. Pupunta ka sa Cebu, sa Manila. Makita ka, takot sila kasi naging kalaban dati. Dito tayo sa Salam Police. Di ba? Let us be practical. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, mga ulama, mga MNLF, mga MILF, hindi tayo tuloy itong jihad natin. Kasi there are so many ways of waging jihad. Political jihad, economic jihad, dakwah jihad, social jihad. Hindi ito tayo. Ayoko sa military jihad. Ayoko makibakbakan dahil hindi ako pwede dyan. Pero sa dakwah jihad, social jihad, inshallah, in a peaceful campaign, yan. Mas maganda, mas klaro, mas disente. So yun, sister, maraming, I hope, may nakakaintindi dito. Bakit andito sa Salam Police ang lahat na may MNLF, may MIL, mayroon pang NPA. Sumama na dito sa Salam Police. So alhamdulillah, sister, yun ang kasan. Pasensya na, medyo mahaba. At sa kairan, assalamualaikum warahmatullahi